Hi guys, ako si John, 14 years kidney transplant. Kamusta po kayo lahat? So ngayon, habang umiinom tayo ng mainit na tubig, marami kasi nagtatanong sa akin kung para saan ba ang show money. Maraming nagko-comment, maraming nagpi-PM, mga nagdi-DM, mga nagtatanong kung magkano yung show money, kung kailangan pa ba ng show money, at kung pwede bang withdraw ang show money after ipakita yung statement. Sa video na to, lahat yan sasagutin natin. Pero disclaimer lang po, itong ginagawa kong content, hindi na po ako mag-i-edit. Takot ng buko Hindi na ako maglalagay ng mga effects sa mga videos kasi mas naniniwala ako na mas importante sa atin yung information tsaka yung knowledge over sa mga effects na yan, sa mga edit na yan. Kaya upload lang tayo ng upload, video, shoot, upload, ganun lang. Anyway, unang sagutin natin kung magkano ang show money as of today. Marami na akong ginawang video, pero bago ko sabihin kung magkano yung show money ngayon, ngayong 2025, sasabihin ko muna sa inyo yung show money na pinakita ko, since show money nga po, ipapakita yon. Way back 2011, ang show money na pinakita ko is 250,000, which is yung sa bank statement, sa passbook, nakapangalan po sa akin yon. Tapos, ayun po yung isa sa mga requirements ng social worker ko, yung show money na yon. Ngayon, kung tatanungin nyo ako kung paano ko naipon yung show money na yon, ang sagot ko po, through donation. Nagbigay sa akin yung pinsan ko, yung mga kamag-anak ko, syempre, si Papa, si Mama, since ako nga, wala pa akong trabaho nun, at bago pa lang, kakagraduate ko lang nun. Tapos, nagbigay din yung dati kong company, yung mga union doon, yung mga empleyado, nagbigay sila. Tapos, yung dati kong alumni, yung Adamson University, yung BSBA, sa tulong ng mga professor ko, nagbigay din sila. Kaya thank you po sa inyo lahat. Hanggang sa nakaipon tayo ng 250,000 at ayun po yung ipinangalan sa akin. Then, binigay ko po sa social worker. Take note po, ipapakita lang po yun. Hindi yun kukunin ng doktor nyo, hindi yun kukunin ng social worker nyo, at lalong-lalo na hindi kukunin ng ospital yun. Yun po yung show money na yun na gagamitin nyo at sasabihin ko yun sa mga susunod ng video na to. Ngayon, as of 2025, if I'm not mistaken, ang show money po ngayon, kapag private, umaabot po ng mga, kung daw nagkakamali, mga 600,000 to 1M. Pero hindi ko sigurado kung meron pa ba sa private. Since private na sila, and kaya naman nila i-sustain yung gamutan nila, since nasa private sila, sobrang mahal yun. Ngayon, ang sure ako, sa part na lang ng social service or under ng service. Sa ngayon kasi, 300,000 pesos kapag may donor. Under ng social service, 300,000 more or less. Tapos, kapag cadaver naman, through Hope, mga 600,000 pesos po. Ngayon, may nabalitaan ako, i-confirm ko pa kung totoo or hindi. Parang may nakita ako or may nabalitaan ako na yung show money na lang, depende sa kakayanan nyo kung magkano yung ipapakita nyo. Ngayon, so, syempre, maraming matutuwa. Syempre, wala nang show money kung magkano na lang kaya. Pero hindi ko pa kinukonfirm yun, hindi ko pa alam kung tama ba yun or hindi. Pero sa ngayon, ang alam ko lang, 300,000 pesos, tsaka 600,000 pesos. Ngayon, bakit ba kailangan ng show money? Para saan ba ang show money? Ilang beses ko na rin pong sinagot to. Pero syempre, paulit-ulit ko pa rin sasagutin yan hanggat sa may nagtatanong. Kasi alam niyo naman, sa ginagawa nating video, parang life and death na to, di ba? Parang crucial to. Di ba? Dapat totoo at tama yung mga sinasabi natin. Ngayon, palagi kong sinasabi, ang show money is sobrang importante yan. Yes, hindi naman kukunin ng doktor, ng NKTI, ng social worker, yung show money. Pero palagi nyo pong tatandaan, yung show money po, kailangan po talaga. Sobrang importante yan. Ngayon, alam nyo naman na sinabi ko na sa inyo na libre yung kidney transplant, libre din yung workup, and then soon, baka malibre na rin yung post-kidney transplant medicine, di ba? Pero bakit pa kailangan ng show money? Unang-una sa lahat, ang show money po, kailangan ho talaga yan. Since kahit libre na ho ang lahat ng mga gamutan, sobrang importante yan. Unang-una sa lahat, yung show money na yon gagamitin nyo
during workup. Kapag na-maximize nyo na yung benefits ng PhilHealth, kapag wala na kayong guarantee letter, and syempre, hindi lang naman sa guarantee letter na uuwi yung workup. Syempre, kakain kayo, mamamasahe kayo, di ba? Bibili pa kayo ng ibang gamot kapag hindi available sa NKTI or sa mga ospital nyo kung saan kayo nagpapa-workup, di ba? Pang-sustain sa pang-araw-araw nyo. Ngayon, ang mas crucial dyan ay yung after kidney transplant, yung post-kidney transplant medicine. Kasi sa post-kidney transplant medicine, and nabanggit ko na rin yan, nabanggit na rin ng PhilHealth, meron pong specific amount lang na budget para sa kidney transplant. Once na ma-exceed nyo na yon, syempre, kailangan nyo rin maghanap ng source of income or ng pera para maipambili ng gamot nyo. And take note, post-kidney transplant, mahal po ang gamutan yan. Umaabot po ng 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000. And depende pa rin yun sa kondisyon ng kidney transplant. Kaya importante talaga na meron kang show money. Ngayon, hindi lang po sa gamot gagamitin yung show money. Gagamitin din yan, syempre, since nag-isolate ka, hindi ka makakapagtrabaho, hindi ka makakilos basta-basta kasi nga nag-isolate ka at mababa ang immune system nyo. Yun po yung gagamitin nyo rin na panggastos nyo, pang araw-araw, kung may mga anak kayo, pamasahe, pambaon sa school, pang-tuition, diba? And palagi nyo tatandaan, yung show money na yun, protection nyo yun. Protection din ng social worker nyo yun, diba? Pwede, kasi pag nasa kalagitnaan na kayo ng proseso, sabihin nyo, ma'am, wala na akong pera kasi hindi ko na masustain yung gamutan ko kahit libre yung mga gamot, di ba? Alam nyo, swerte pa nga kayong mga nag-workup. Swerte ba dapat dun? Since may sakit na. Pero again, swerte pa rin, di ba? Swerte kayong nag-workup. Swerte rin kayong mga dialysis patient. At swerte rin yung mga kidney transplant. Kasi halos libre na po ang lahat. Yung time namin, sobrang hirap. Sobrang hindi mo alam kung saan ka kukuha ng guarantee letter. Yung time ko, nagka-cash pa ako noon pag nagda-dialysis ako. 3 times a week ako noon. Tapos per session, naglalabas ako ng 6,000 cash. Kasi nga, sobrang limitado na yung guarantee letter. Ngayon, kaliwat kanan na yung guarantee letter, lahat makukuha na nyo na. Talagang na-experience ko yung before tsaka ngayon, kung gaano kaganda ang programa, kung gaano kadami pwedeng malapitan about sa guarantee letter. And syempre, mas lalong pinaganda. Gawa ng PhilHealth, di ba? Halos lahat libre. Sa tulong na rin ng mga nagbibigay dyan ng mga contribution, di ba, tulad sa atin. Kaya yon, before may makilala pa ako, nagsasanlapan ng property, nagsasanlapan ng lupa, ng bahay, di ba, makapagpa-dialysis lang. May makilala ako, nagsasanlapan ng gamit, makapagpa-dialysis lang. Talagang sobrang hirap. Sobrang hirap noon compare sa ngayon. Kaya sana, be thankful na lang tayo. And of course, sana gawan natin ng paraan. And alam ko maraming magsasabi dyan na ibang sitwasyon mo sa sitwasyon namin. Totoo naman yon. Pero kung gusto nyo talagang mabuhay, kung gusto nyo talagang makiki, gagawa kayo ng paraan. Didiskarte kayo sa tamang paraan, diba? Sa legal na paraan. Ayun lang, sana nakatulong tong video na to. And uulitin ko, importante po ang show money. And promise ko sa inyo and sinisigurado ko sa inyo na yung show money na yon hindi mauubos or baka pwedeng hindi magalaw tulad na nangyari sa akin. Hindi naubos yung 250,000 ko kasi nga ginagamitan ko ng guarantee letter. Kung madiskarte lang kayo, kung may malalapitan kayong guarantee letter, gawin nyo. Alam nyo, ang pinaka-advocacy ko kasi hanggat maaari na huwag kayong maglalabas ng pera. Pag magpapalabs, kukuha kayo ng gamot, diba? Hanapan nyo ng guarantee letter muna, diba? And ayun, diskarte lang talaga. Actually, tamad pa nga ako pagkuha ng guarantee letter. Kumpara sa iba na talagang mga veterano, masisipag kumuha ng guarantee letter. Ako, sariling sikap ko lang ang pagkuha ng guarantee letter. Pero yung iba dyan, may mga grupo pa sila, may mga GC pa sila, na mga lalapitan ng guarantee letter. Sobrang sipag nila. And ako, di ba, nasa bahay lang naman ako, di ba? Kaya yun, sana sa video na to nakatulong sa inyo kahit papaano. And kahit sana konti, mapaliwanagan nyo yung sarili nyo kung para saan ba ang show money. Yun lang po, sana kung nagustuhan nyo yung mga ganitong video, paki-comment naman kung may mga tanong kayo. And kung nagustuhan nyo, comment kayo kahit ano para matutulungan nyo din naman ako, diba? And sana i-follow nyo rin ako sa mga hindi pa naka-follow.
I-subscribe nyo ako dito, John R. Boys. Marami pa akong i-upload ng mga ganitong videos. And check nyo na rin din yung sa mga previous video ko dito dahil marami akong ina-upload doon sa mga medical assistants, paano kumuha kay OBP, kay Senator Bongo, sa Vice President, sa President, DSWD, at sa mga senators, yung mga requirements. Ang dami kong nakukuha, ang dami kong mga na-upload na video to. Kaya yan, please subscribe, John R. Boys, pa-share na lang din, pa-click yung notification bell, and i-share nyo na rin sa mga kaibigan nyo. Yun lang po, ingat palagi kung nasan man tayo, mas importante pa rin ang kalusugan natin. God bless po sa ating lahat. Bye-bye po.